natin. Ito po ang sangay ng opisina na tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan sa mga panahon ng ganitong disaster, natural or man-made, at mga ibang mga iba pang kahirapan ang nangyayari sa atin. Nanggaling tayo sa bagyong Christine at ngayon nararamdaman natin ang epekto ng habagat. So marami po tayong mga pamilya na apektado hindi lang sa Metro Manila kundi sa ibang bahagi pa ng northern Luzon. So ngayon po, nakikita na dito sa atin yung ginagawa natin, ginagawa ng opisina. Nag-load na po tayo ngayon ng mga relief boxes para ipamahagi natin sa mga kababayan na talagang kailangan. Okay, ma'am, ilan pong mga areas po ang sinaserve natin ngayon sa disaster operation centers po? Can we give an figure or saan po mga exact mga location po ang sinaservisyon ngayon ng DOC ngayong Habagat, ma'am? Of course, unahin natin pinakamalatin dito sa Metro Manila kung saan yung location natin dito sa gitna ng Quezon City. No? So marami dito sa paligid lang na nangangailangan ng tulong pero makakaabot po at minsan makaabot na tayo hanggang sa pagkakas para magpadala ng tulong. Mm-hmm. Ma'am, ilang boxes po or meron po ba tayong figures kung ilang libong mga tao ang naservisyon po ng DOC, ma'am? Ay, Families. 355,000 families ang siservisyohan natin ngayong araw na ito. Ngayon ang offices. Offices. Ang mga 355,000. So, for SPS, ikay muna natin kung ano yung mga nagawa na natin Okay. before tayo pumunta doon sa ngayon. So, for the first quarter and second quarter of 2025, nakapagsigil na tayo ng 211,000 families. Which is nasa 124,296 na po tayo hanggang June 30, 2025. Ang mga missions po na napuntahan natin ay 17 at ang relief missions natin nasa 72. For this year, from January to June 2025, nakaapat na po tayo mga disasters o mga insidente kung saan kailangan natin talagang maghatid ng tulong at nakaikot na rin po tayo sa 11 regions sa buong bansa. Nakaikot tayo also sa mga 23 na syudad at municipalidad at total po ng number of barangays na natulungan natin ay nasa 72. ma'am, ano po mga contents po ng mga disaster boxes sa pinamimigay ng OVP, ma'am? Yung ating food boxes po, ang laman yan ay bigas at mga ilang pirasong canned goods na pwede na nilang pagtawid sa isang pamilya na nagbibilang ng 4. So, maybe 1 day or 2 days or hanggang 3 araw kung kaya nila pang i-stretch yung kanilang relief. Siguro iba nagki-criticize siguro na bakit ginagawa pa ng OVP ito gayong dapat meron ginagawa naman natin ng DSWD and all. What's your take po doon sa iba? Well, not all naman, pero yung iba kasi na parang sinasabi nila parang to be blunt about it, baka sabi nila na nakiki-epal daw ang OVP dito, ma'am. Yes, of course. Naiintindihan at yung sinasabi nila. Talagang siyempre, itong ginagawa ngayon ng Office of the Vice President is only for augmentation. Kumbaga, dinadagdagan lang natin yung ginagawa ng iba't ibang ahensya dahil hindi naman po natin masabi na lahat ng kanilang tulong ay nakakapagbigay sa lahat. So, dito lang po tayo, dun sa mga hindi na nila nasisilbihan or hindi na nila natutulungan at mahalaga din po sa atin na maka-address ng pangangailangan ng mga first responders. Ito yung mga tumutulong talaga immediate kasi na yung nandyan, whether police, barangay auxiliary, mga bumbero or mga iba pang frontliners doon sa lugar.
So ito po, pinupuntahan naman ng ating kalusugan food trucks. At least makabigay tayo ng relief sa kanila sa pamamagitan ng mga hot meals na naibibigay ng Office of the Vice President.